Pointers guys, paano paggawa ng marking. Oh. Mga bagong overhaul, so kailangan pero tools na valve spring compressor. Okay, so okay guys, so ayan na, nakakabit na natin yung lahat ng valve seal. Mapagpalang araw guys, so another tutorial na naman tayo. Hindi tayo sa issue ng engine kundi sa cylinder head. Turo ko sa inyo guys yung tawag yan, yung proseso kung paano ako nagmamarking o paano ako tatanggal ng mga Ford Ranger na cylinder head na kanyang barbula, at paano ako nagkakabit ng kanyang valve lock at naglilinis ng kanyang cylinder head na mismong assembly na to. Okay, so samahan niyo ako sa basic pointers tutorials guys kung ano yung pwede nating malalaman. Although hindi ko man ma-explain lahat, pero at least kahit mag-video lang tayo recording, okay pa rin. Mahalaga makuha niyo lang yung paano ko ginagawa at tinatrabaho yung cylinder head. Although medyo mahaba yung video natin, pero at least makuha niyo lang yung basic pointers kung paano ako mag-marking, paano ako magpalit ng valve seal, ano yung tools na ginamit ko, at yung tawag niyan, yung paano ako maglinis. Okay, so tara. Let's start guys. Samahan niyo ako sa simpleng video clip na to. So tara, let's start. Pasok. Okay, so ang gagawin natin ngayon na magmamarking tayo gamit natin drill bits. Ayan, so kailangan may marking yung bawat barbula nyo pag tinanggal nyo o disassemble yung cylinder head assembly, kasi nga hindi pwede magkabaliktad yung kanyang valve set at yung valve tip. Okay, so kailangan talaga nakamarking kayo guys bago nyo bawaklasin yung yung barbula. Okay, so ang gawin natin, tingnan natin kung paano natin magna-numbering. Okay, so ayan guys, ang gagawin natin, magmamarking na tayo. So 1, so kailangan na numbering yan, 2, yan, and then 3, and then 4, 1, 2, 3, 4. Okay, and then 5. So dire-diretso yan guys hanggang kung ilan naabutin, 10 ito. So 5 piston to. So ang gagawin mo is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ganun po. Bakit kailangan markingan? Kasi pag hindi mo na markingan yan, ang mangyayari dyan, may time na magkabaliktad yung tira mo. Talagang tawag yan, magkabaliktad yung valve set at yung valve tip. Talagang masakit sa ulo kasi yung andar niya hindi na matino, kasi nga hindi sa kanya yung barbula. So i-undergo mo na naman ng valve resetting. So malaki na yung gastos. So once na natapos mo na yung yung numbering ng ng valve, so automatic yung isa naman same pa rin. So sa exhaust ka na naman titira. So ganun pa rin, 1, 2, and 3, 4, 1, 2, 3, 4, then 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 6, 7, 8, 9, 10. So same lang din siya ang proseso. So yung mga baguhan po, suggest ko sa inyo, bago kayo magtanggal ng barbula, so kailangan po talaga nakatawag niyan, nakamarking kayo. Bakit? Para hindi magkahiwa-hiwalay yung mga pyesa na tinanggal nyo mismo sa barbula. Dahil may mga time na nagtatanggal kayo ng barbula, hindi nyo na numberings. So ang gagawin nyo, huhulaan nyo lang kung saan siya na-locate. So pag hula nyo yan guys, pagkabit nyo, dyan na kayo magkakaproblema dahil hindi mo na alam na yung pagkabaliktad mo ng barbula, doon na pala yung naging cause ng singaw. So nagugulat ka, nagkakaroon ng fuel knock, nagkakaroon ng anong knocking sa ilalim o anong mga maingay, low compression, low power, dahil nga doon sa sistema na nabaliktad mo yung kanyang tawag niyan, yung barbula ng imbis na dapat dyan siya nakalagay, nalipat mo sa kabila. So magkakaroon ng problema. Okay, so ang ginawa natin guys, nag-numbering tayo ng 1 to 9 kasi yung tawag niyan, yung pinakalas, hindi na ibig sabihin number 10 na yun, para hindi na siya puputasan. Okay, shout out sa ating mga birador, Brad Ping, Brad Nel, Brad Ramil,
Okay, so tsaka si Brad Payat guys, ang ating mga birador ng Carsling TV. So abangan nyo guys yung ating overhaul. Okay, so at least makita nyo muna yung basic pointers kung paano natin titirahin para mga marking ng mga barbula. And then next step natin gagawin guys is magtatanggal na tayo ng kanyang mga valve spring tsaka ng kanyang valve. Okay, basic pointers pa rin guys. Bago kayo magtanggal ng valve spring, kailangan meron kayong tinatawag na special tools na tinatawag na valve spring compressor, which is yung ito. So kailangan na meron kayo nito lagi kasi pag wala kayo nito, mahirap tanggalin yung Ford Ranger dahil special masyado yung kanyang lock ng kanyang valve lock. Napaka special, almost 3 yung kanyang grit, so mahirap yun pag wala kayong tools na magagamit. Okay, so meron tong available sa Shopee guys, so pwede nyo i-inquire to. Ano na kayo, valve spring compressor, lalabas naman yan. So nasa mga 1,200 lang yan. So pwede ka nang bumili nun, at least meron ka na idea kung paano ka magtanggal na ikaw lang mag-isa, kayang-kaya mo na. Okay, so ang gawin natin guys, magtanggal na tayo ng valve spring. So tara, let's go. Okay, so ang gagawin natin ay magtatanggal na tayo ng barbula. Okay, so gamit natin yung tools na binili natin sa Shopee. So ayan, yung kabilang dulo niyan guys, itatapat mo lang doon sa kanyang valve head, and then yung kabilang dulo naman nakatapat na sa kanyang valve compressor, which is yung sa kanyang valve shim na merong valve lock at merong valve spring. So gamit ka ng magnetic na pang pick up ng kanyang valve lock. So mabilis mo siyang kunin. So hindi ka ganong mahihirapan magtanggal at magkabit kasi nga meron kang tools. So kailangan talaga nito meron kang tools. Pag advice ko po sa inyo, pag Ford Ranger po talaga yung ginamit na ang mga unit na titirahin nyo, kailangan kompleto kayo ng tools, kasi kung hindi, medyo mahirap siya. Although madali lang siyang gawin, pero mahirap kung wala kang tools. Okay, so ayan, natanggal natin yung spring, and then yung kanyang valve seal, makikita natin na ayan. So baklasin natin guys, check natin yung loob. So ang tanong dyan, kailangan talagang magpalit. Bakit? Kita nyo naman yung carbon buildup, sobrang dami. So kailangan talaga bago na yung kanyang tatawag na valve seal para hindi na magkaroon ng white smoke. Okay, so same process pa rin guys. Natanggal ka pa rin kung paano mo tinanggal yung 1, ganun din yung 2 hanggang maubos yung 10 valvula. Okay, so ang ko nito, ang ma-suggest ko sa inyo bakit tayo nagba-marking, kasi nga especially sa mga baguhan, marami pong akong na-overhaul na nangyari sa kanila pag na-overhaul nila tapos nag-loss compression. So marami nagtatanong sa akin sa FB page, marami akong sasagot niyan. But sir, nag-overhaul na ako, nag-loss compression pa rin. Kasi nga, dahil dito, ito po yung pinakamalaking mali once na tawag niya na hindi marunong yung although marunong yung mekaniko, ang problema, hindi siya nag-marking. So pinabayaan niya. So ang nangyari, pagbalik, walang marking. So nagabali-balik na. Although intake man siya, ang problema, yung numbering, hindi mo nalagyan. So yung kain ng valve tip tsaka ng valve ng valve set mo, iba na. So yung compression doon nalulusot yung yung loss compression, yung kanyang compress, nagkakaroon ng singaw, doon dumadaan. Okay? So kaya yun tinuturo ko na mag-marking ka muna bago ka mag-remove ng barbula. Okay? And then magpapalit ka ng valve seal. Okay? So ngayon nakita nyo kung paano siya gamitin. Tsaka mataas yung niya guys. Mataas yung barbula ng Ford. So medyo siya, sensitibo din. So kailangan may idea ka talaga nito, kailangan more in research ka para hindi ka magkamali. So marami nagkakamali pagdating sa cylinder head. Akala nila ganoon lang kadali, pero mahirap yan sa totoo lang. So kailangan talaga more in knowledge ka para hindi ka magkamali-mali sa tira mo. May nagtanong naman sa akin, sir, paano kung halimbawa tawag niyan yung valve seal ko hindi ko na pinalitan. So ang suggest ko diyan, pag hindi ka na nagpalit ng valve seal, okay lang yan. Kung halimbawa tawag niyan hindi ka dumaan ng overheat, pwede yun. Pero once dumaan ka ng overheat, tapos hindi mo papalitan ng valve seal dahil kapos ka sa budget, so unang mangyayari yan guys, mag-white smoke yan. Doon dadaan yung oil sa valve seal, didiretso sa valve guide, papunta doon sa combustion chamber. Pag sumabog na yun, automatic white smoke na kalalabasan. So yun po yung disadvantage doon. So suggestion ko sa mga may-ari, always ko sabihan sila na mas maganda nagtanggal naman tayo ng pyesa, isahin na lang natin. Bakit? Kasi nga yung gastos ng may-ari, kawawa talaga yung may-ari. Kung 2 beses yan mag-open, 3 beses, so kawawa yung may-ari, di isang gastusan na lang. Okay, so nakita nyo guys, yung ginamit ko yung magnetic na pick up na stick. So yun ang kailangan dyan para hindi ka rin mahirapan sa pagtanggal at pagkabit. So magagamit din yan siya. Okay, so ganoon na siya, makita nyo, napakasimple lang siyang gawin, napakadali. Oo, napaka basic lang siya. Okay, so ganun lang yan hanggang maubos yan yung
valve na yan. So kung paano siya tinanggal, ganoon din pagbalik. So basta may tools ka lang, kaya-kaya mo na yan, kaya mong i-DIY mag-isa. Okay, so sige, ano tayo guys, so same lang din guys hanggang matapos yan. So background music lang tayo para makita nyo lang kung paano natin na binirahan ng sistema ng cylinder head. So at least alam nyo yung pagkakasunod-sunod, step by step, punto by punto, yung pagkakayari at pagtanggal, paglinis hanggang pagkabit dito. Okay, so sige, background music pa tayo guys. So tara, let's go, pasok. Okay, so last lang itong titrahin natin guys sa kanyang intake side. Ang gagawin naman natin matapos na to is yung kanyang valve seal at saka yung kanyang valve guide. So double check na natin lahat yan para walang ma-miss na problema sa loob mismo ng kanyang valve train mechanism. Okay, so ang gagawin natin yan guys, lahat tatanggalin yan tapos nilinisan natin yan. So pag natanggal na natin lahat yan guys, ang gagawin natin babalik na rin natin. So sa exhaust na naman tayo na valve system titira. Okay, so ayan na lahat. Okay na yung kanyang intake side. So sa ano naman tayo? Sa kanya naman tayong exhaust type. Okay, so ayan, binaliktad na natin. So yan naman titira natin guys. Diretso na tayo. Okay, so tanggal na natin yung kanyang lahat ng kanyang barbula sa intake at exhaust. So makikita nyo guys yung marking na sasabi ko sa inyo. So yan talaga, pag once na wala kayong marking, pag nagalo-halo yan, hindi mo na alam kung saan yung location yan. So malilito ka na, magkakaroon ka na ng malaking problema sapagkat aandar yung makina pero magugulat ka na lang, walang power, walang compression, walang hatak. So dahil din yan, okay? Saka napaka-grabing dumi. Kita nyo naman, so kailangan siyang linisan. So tara, let's go. After nyan, ang ginawa ko naman nag-valve resetting naman tayo para dito talagang fit o setting talaga yung kanyang valve set tsaka ng valve tip. Okay, so kung makita nyo guys yung kanyang barbula, talagang walang singaw na lalabas dito sa kanyang labi ng kanyang barbula dahil ito yung pinaka-importante sa lahat. Iwas loss compression tsaka low power. So at least alam nyo yung pinaka-punto may punto. Okay. So ayan na guys, asimbolin na natin, tandaan yung cylinder head ng ating Virador. Brad Ping, Brad, shout out Brad. Brad Nel Ramos, ang gwapo ngiting tagumpay Brad So ayan na, ikakabit na natin, tandaan. So okay, so ayan na, bago na yung valve seal. And then magkakabit na rin tayo ng buong mechanism ng kanyang valve block. Okay, so malinis na guys, check muna natin. So napakalinis na, pwede ka nang manalamin. Makintab pa sa lahat ng makintab. Yan, valve block. So ganoon lang ang pagkabit niyan guys, isa-isa natin ang pagkabit yan para
balik tayo pag matapos natin pagkabit. So pakita ko sa inyo paano siya ikakabit ng one by one. So kailangan meron kang special tools guys na ano, valve lock compressor o valve spring compressor, basta compressor kailangan meron ganyan. Kasi kung wala ka nyan, wala kang talo. Kaya lang ako na kung gamit ako. Okay, good. Yan, kulang pa sa diin, no? So, okay. Dirty hands na pa kayo. Okay. yo. So, okay. Ginala ang iyang valve lock. Magsulod sa tulog kagayad. Kuha na? Okay, so ayan na guys. So set up na natin yung kanyang ano. Makikita nyo, yan, bago na yung ano natin. Mahigpit na siyang iikot. So next 7 setting talaga yung kanyang valve seal. Okay? So ayan. Kapit na natin. Nasa mo na? So 1, 2, 3. Okay na. Okay guys, so ayan na, nakabit na natin yung lahat ng valve seal, saka yung valve string, yung kanyang valve set mechanism, assembly, assemble na natin. Okay na siya. Ayan. So yan lang yung mga basic pointers guys kung paano kayo mag-assemble ng 3.2 na Ranger na cylinder head. So ayan siya guys, abangan nyo yung overhaul nito guys, at least makita nyo yung basic pointers kung paano siya tawag yan, paano mag-assemble nito, yung step by step tutorial, at least na i-vlog ko sa inyo, nakikita nyo kung paano natin na-assemble isa-isa yung kanyang mechanism. Okay? So sige, so yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat guys. Komenta kayo sa anong mga tanong, anong mga tawag yan gusto nyo malaman, mga code o ano man mga electrical. So ask lang kayo sa comment section guys, tapos susubukan natin na ma-replyan lahat kung anong mga katanungan meron kayo. Okay? Please share my video and then subscribe. Okay, yun lang, and then bye bye and God bless. See you. Okay. Alright. You'll be alright.
alright.